araw sa lahat. Muli tayong tumuklas o kaya na may magbalik tanaw sa kasanayan sa mapanuring pagbasa. Ngayon ang tanong, masasabi mo bang na isasagawa mo ang mapanuring pagbabasa? Bago yan, ano nga ba ang pagbasa? Ayon kanila Anderson et al., ang pagbasa ay isang proseso ng pagbuo ng kahulugan mula sa nakasulat na teksto. Ayon naman kanila Wilson et al., ang pagbasa ay isang proseso ng pagbuo ng kahulugan sa pamamagitan ng interaksyon ng imbak o umiiral na kaalaman ng mambabasa, impormasyong ibinibigay ng tekstong binasa, at konteksto ng kalagayan o sitwasyon sa pagbasa. May dalawang kategorya ng mapanuring pagbasa. Una, ang intensibong pagbasa. Ayon kay Douglas Brown sa kanyang Teaching by Principles, an Interactive Approach to the Language Pedagogy, ito ay pagsusuri sa kanyoang gramatikal, panandang diskurso at iba pang detalyeng estruktura upang maunawaan ang literal na kahulugan, implikasyon at retorikal na ugnayan ng isang akda. Batay naman kanila Long at Richards, ang intensibong pagbasa ay detalyadong pagsusuri ng isang teksto sa pamamagitan ng pagbibigay ng gabay ng isang guro kung paano ito susuriin o narrow reading. Ang isang kategorya naman ay ang ekstensibo, kung saan ayon pa rin kay Douglas Brown, ito ay isinasagawa upang makakuha ng pangkalahatang pag-unawa sa maramihang bilang ng teksto. Habang para naman kanila Long at Richards, ekstensibo ang pagbasa kapag ang isang mambabasa ay nagbabasa ng maramihang babasahin na naaayon sa kanyang interes na hindi itinatakda sa anumang asignatura upang makuha lamang ang gist o ang pinaka-esensya at kahulugan ng binabasa. May dalawang uri ang pagbasa. Ito ang scanning at skimming. Paano nga ba natin masasabi na tayo ay nasa uri ng scanning o kaya na may skimming? Alamin natin ito. Scanning, ang mabilisang pagbasa ng isang teksto upang hanapin ang espesipikong impormasyon na naitakda bago bumasa. Sa madaling salita, sa scanning, tayo ay naghahanap lamang ng mga tiyak na impormasyon sa isang pahina. Habang ang skimming naman ay mabilisang pagbasa na ang layunin ay alamin ang kahulugan sa kabuuan ng teksto kung gaano o ano ang pananaw at layunin ng manunulat. Ginagamit kung ang pangkalahatang tanong ay tungkol sa isang akda o maikling sabi, pinakamabilis na pagbabasa na makakaya ng isang tao. Ayon kay Mortimer Adler at Charles Van Doren, may antas kung paano magbasa ng aklat. Ito ang sumusunod. Nagsisimula sa primarya kung saan ito ang antas ng pagtukoy sa tiyak na datos at detalye gaya ng tao o tagpuan ng teksto. Sunod ang pagsiyasat. Sa antas na ito naiintindihan at nagbibigay ng hinuha o palagay ang mambabasa ukol sa tekstong nabasa. Ikatlong antas, analytical. Sa bahaging ito naman, gumagamit ng kritikal na pag-iisip ang mambabasa para malaman ang pananaw ng manunulat. At ang huli o ang pinakamataas na antas ay ang syntopical na antas o ang pagsusuri at paghahambing sa tekstong nabasa at iba pang kaugnay nitong akda. Narito ang 5 hakbang tungo sa syntopical na pagbasa. Unang hakbang, pagsisiyasat o ang pagtukoy sa mahalagang bahagi ng focus. Ikalawang hakbang, ang asimilasyon, integrasyon o ang pagtukoy sa uri ng wika at mahalagang terminong ginamit ng may akda upang ipaliwanag ang kanyang mga kaisipan. Ikatlong hakbang, mga tanong. Ikaapat, ang mga isyu, iba't ibang suliranin at sitwasyon. At ang huling hakbang ay ang konversasyon o ang pag-uusap. Alam nyo ba na binuo lamang ni Mortimer Adler ang salitang syntopical? Mula ito sa salitang syntopicon na kanyang ginamit sa kanyang aklat na pinamagatang A Syntopicon, an Index to the Great Ideas, 1952, na nangangahulugang koleksyon ng mga paksa. Ngayon naman, alamin natin ang kasanayan sa pagbabasa bago tayo magbasa, habang tayo ay nagbabasa at pagkatapos nating magbasa.
Bago magbasa, sinisimulan ang pagbasa sa pagsisiyasat ng tekstong babasahin. Ito rin ang pagsisimula ng kognitibong proseso at naisasagawa rin dito ang previewing o surveying ng isang teksto o sinasabing mabilisang pagtingin sa mga larawan, pamagat at pangalawang pamagat. Habang nagbabasa naman, dito nangyayari ang pinakamalaking bahagi ng cognition, sabay-sabay na pinapagana ng isang mambabasa ang iba't ibang kasanayan. Habang pagkatapos naman magbasa, dito nagaganap ang mga pagtatasa ng komprehensyon katulad ng pag-unawa sa binasa, pagbabuo ng pangunahing ideya at detalye sa binasa, pagbuo ng synthesis o pagbibigay ng perspektiba at pagtingin ng manunulat batay sa kanyang pag-unawa. At ang huli, ang ebalwasyon o katumpakan at kaangkupan ng impormasyon, halaga at ugnayan ng mga teksto sa layunin. At kung may kasanayan, ano naman kaya ang kahalagahan sa pagbasa? Mahalaga ito sa pagtamo ng bagong kaalaman, pagtuklas ng bagong mundo ng karunungan, pagkilala ng mga bagong tauhan, pati na rin ang pagkakaroon ng kabatiran sa iba't ibang larangan at pagkilala sa pananaw ng ibang tao. Ngayon, masasabi mo bang ikaw ay nagsasagawa ng mapanuring pagbasa?